So, dumako po tayo sa ating essential doctrine. Bale, pang fourth lesson na po tayo ngayon, no? So, yun. Ah, so, sige po. Parang gaya po ng dati, okay lang po ba na medyo lumapit po tayo? Para po, ganahan po yung, ganahan po ako, joke. So, yun. Para kunyari excited tayong makinig. So, pero alam nyo ba na sobrang blessed tayo sa church na to kasi maliban sa naririnig natin na preaching ng ating pastor, talagang tinuturuan pa tayo ng mga doktrina. Okay? So, ayun, mas lalong tumitibay yung ating pananampalataya. Mas marami tayong nalalaman. So, sa ibang church, lang yun, ibang simpleng simpleng scripture lang, tapos parang exhortation lang, ganun-ganun lang. Pero dito sa atin, talagang pinag-iigi natin ang ating kaalaman sa salita ng Panginoon. Okay po? So, yun. So, ngayon tuloy po natin. Yung ating pinaka-scripture po ay Isaiah 43:1-13. Okay? 11 to 13, sorry. Malabo na rin pala mata ko. Kailangan salamin. Lord, palinawin niyo po mata ko. Huwag niyo pong palabuin. So, yun. Okay? So, basahin po natin. Ako ay sa makatuwid bagay ako, ang Panginoon, at liban sa akin ay walang taga-pagligtas. Okay? So, verse 12, ako'y nagpapahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos. Walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon. At ako ang Diyos. So inulit-ulit niya, ako ang Diyos. So verse 13, oo, mula nang magkaroon ng araw, ay ako nga. At walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Okay, so ibig sabihin, lahat tayo nasa kamay ng Diyos. Ako'y gagawa at sinong pipigil. Alright? So, ayun, nababanggit naman to palagi sa simula nung first lesson hanggang third lesson. Inulit ko lang para mas mas manamnam natin. So, dako tayo sa lesson 4. Ang ating topic ngayon ay election or pagpili o paghirang. So election of the pagpili o hinirang. Okay? So ayan. So sino ba yung mga hinirang? Okay? Pero muna natin? Definition ng hinirang. Sa Greek po, ang pinili o hinirang ay eklektos. Okay? So, ibig sabihin to select, to pick or choose from a number. So, yun. Or, sa English, to single out, to select, to choose, to take one and leave another. So, ayun. So, ibig sabihin, may kukuhanin at iiwanan yung iba. Okay? Election means that God has singled out certain ones to be the objects of His saving grace. Okay, so biyaya ng Panginoon, yung saving grace niya. So, ayan. And mamaya mas lalo nating maintindihan yung saving grace ng Panginoon. While others are left to suffer the just punishment of their sins. Nakakatakot, di ba? The just punishment of their sins. Okay? Pero yun nga, sa biyaya ng Panginoon, meron siyang mga inelect, meron siyang mga pinili. Okay? So, it means that, before the foundation of the world, God chose out of the mass of our fallen humanity, or a certain number, and predestined them to be conformed to the image of His Son. So, yun. So, dito po sa number 1, bago itatag ang sanlibutan ay pumili na ang Diyos. Para mas lalo po nating maintindihan, paano ba yung pagpili? Kasi minsan
blurry, medyo malabo sa atin. Paano nga ba yung pagpili? Na last time na pag-aralan namin nila Pastor Rene, yung sa election na parang 'di ba basura. Isipin natin 'di ba lagi nating naririnig na all have sinned. Walang matuwid ni isa, wala. Okay? And lagi nating naririnig yung John 3:16 na for God so loved the world, He gave His only Son, and whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Diba? Tama? So, yun. Yun ang ano natin. Pero paano? Paano nag-elect yung Panginoon? Paano natin maintindihan yung pagpili ng Panginoon? So, sino yung mga nag-believe na yon? Sino yung mga in-elect na yon? Okay? Parang basura. Diba may basure? Familiar tayo sa mga basurero, diba? Nangangalkal, magulo, diba? Madumi, So walang ano sa basura walang maganda sa basura. 'Di ba? Nakakadiri, 'di ba? Pero may pinili doon ng Panginoon. Kinuha niya. Tapos inayos niya. Kinuha niya doon, nilinis niya, kininis niya, at yun yung kanyang tinangi. So the rest na mga nasa basura diyan, hindi na mahalaga sa Panginoon. Nandun na sila, nasa lugmok na sila. Okay? So, yun. Di ba ang sarap isipin na sa ating katayuan na parang basura, di ba? Kinuha tayo dun ng Diyos, inihiwalay tayo. Pinili tayo at nilinis. Okay po ba? So, praise God po. Yun po yung ating pag-aaralan ngayon na yung mga inelect ng Panginoon. So dito sa Ephesians, sa lesson 1, sa number 1 po, bago itatagan sa libutan, ay pumili na ang Diyos. Uy, bago pa pala itatag yung sa libutan, no? Ibig sabihin, wala pang mundo nun, wala pa yung universe, wala pang earth. Diba? May pinili na yung Panginoon. Ang Panginoon ay Panginoon na. At meron na siyang pinili. Bago palalangin, parang halimbawa, creator ng cellphone. Bago pa niya i-create yung iPhone 13, meron ng plano yung creator nun kung para saan yung iPhone 13. Ganon din ang Diyos. Bago niya palalangin yung lupa, ang langit at lupa, at lahat dito sa universe, sa mundo, meron na siyang plano. At meron na rin siyang mga itinangi. Okay? So, amen. So dito sa Ephesians 1 verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Okay? I-take note po natin, walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So yun yung pinaka nag-ano sa atin, yung pag-ibig. Yun yung pinaka nag-purify sa atin, yung pag-ibig ng Diyos. Okay? So, sa Revelation 21:27, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Okay? So, doon sa langit, walang makakapasok doon. Walang sino man na makakapasok na sinner na nagkasala, na gumagawa ng mga kasuklam-suklam. Pero paano? At sino yung makakapasok doon? Yung mga nakasulat lamang sa aklat ng buhay ng kordero, yun yung mga makakapasok doon. Yun yung mga kanyang mga hinirang. Okay? And then sa 2 Thessalonians 2:13, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Okay, so ito yung i-take note natin, yung pagpapabanal sa Espiritu. Meron katulong yung Espiritu. 'Di ba? Yung Espiritu yung nag-aano sa atin na ito yung inano sa, 'di ba naano rin ni Pastor Rene dati tsaka ni Pastor Anna papaliwanag sa atin na meron tayong trademark, parang sa school, may trademark, 'di ba? Pag sinabing taga NU or kung anong school siya, taga San Jose, ito yung trademark niya, yung parang seal.
Okay, so yun yung seal natin, yung pag ano yung espiritu. So, ayan, sa pagpapabanal ng espiritu, okay? And yan, syempre doon dahil sa sa espiritu na nasa sa atin, nananampalataya tayo sa katotohanan. Okay? So, yun po yung ano. Next po, punta po tayo sa number 2. Ang pagpili ng Diyos na ayon sa kanyang karunungan. Okay, naintindihan natin kanina na may pinili ang Diyos. So, pero paano pumili ang Diyos? 'Di ba? So, ayon sa kanyang karunungan. May question ba natin yung karunungan ng Diyos? So, malalaman po natin. Ay. May specific ano lang pala to. Area. Ayan. Okay, so yung karunungan ng Diyos, ayon sa Ephesians 10-11, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin, ganun na lang katindi yung karunungan ng Diyos. Walang kahit sinong tao dito sa kahit pinakamatalinong tao dito sa mundo, hindi niya kayang pantayan yung karunungan ng Diyos. Okay? So puspos na puspos yung karunungan ng Diyos. Okay? At sa verse 11, ayon sa panukalang walang hanggan na ipinakunukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So dahil kay Kristo na ating Panginoon. So di doon sa di ba? Sa lesson 1 na dinikri or inutos ng Panginoon yung sa nabasa natin, di ba, sa Samuel. Sa dinikri or inutos. And nakakapanga pala dito talaga. Okay. Pasensya na po Naintindihan niyo po ba ako? Ayun. So, nagkape pa kasi, no? Okay. So, yun. Hinga po muna tayo. Hinga. Okay. Okay, so yun. Tuloy po natin. Sa Isaiah, Samuel kasi, no? Sa Isaiah 41, di ba, 11-13, dinikri ng Panginoon doon at inordain, di ba, or tinalaga. And number 3, di ba, nagkaroon ng tayong kaalaman sa foreknowledge ng Panginoon sa kanyang na diniscuss ng ating mga kapatid. Okay? So, yun. So, noon pa man, meron ng kaalaman ng Diyos na rin kanina, napaliwanag ko na rin, na noong una pa, alam na ng Diyos kung ano yung gagawin. Wala tayong doon, wala tayong saklaw doon. Diyos lang yung talaga yung nakakaalam. Okay? Opo. So, yun. And then, so sa 1 Peter 1:2, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpabanal ng Espiritu upang magsitalima at mangawisika ng dugo ni Hesukristo. Okay? So, ayun, i-take note po natin itong pagpapabanal ng Espiritu upang magsitalima. So, lahat tayo, meron tayong Holy Spirit na binigay yung Panginoon. Okay? Bago umakyat yung ating Panginoong Hesukristo sa langit, iniwan niya sa bawat isa, sa mga bawat hinirang niya, yung Espiritu Santo, di ba? At yun ang pinapabanal niya. At upang doon sa Espiritu Santo na yon, magsitalima tayo. Ibig sabihin ng magsitalima, lalim, no? Kumbaga, di ba meron tayong tinatawag na outward call, inward call. Tapos yung dahil narinig ng ating Espiritu Santo, the Holy Spirit na iniwan sa atin ng Panginoon, doon tatalima. Yun yung yung Holy Spirit yung susunod. Okay, doon sa mga salita na ating naririnig. Okay? So, yun.
at mangawi ka ng dugo ni Hesukristo. Okay? Mangawi ka ng dugo ni Hesukristo. Ibig sabihin, wala naman kasing ibang magsisave sa atin kundi yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, ayun. Mas lalo pa natin maintindihan mamaya. So, at sa biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. So, ito yung panalangin ni Paul At biyaya, so grace and peace ang sa ating sumagana. Okay? Abundant grace and peace na nasa sa atin. So dahil sa pagtalima ng ating Holy Spirit at sa dugo ni Hesukristo na siyang nagligtas sa atin, doon tayo magkakaroon ng abundant saganang grace ng ating Panginoon and yung peace na nasa sa atin. Okay? So yun. So may kakayahan ba talaga na piliin ng tao or may kakayahan ba ang tao na piliin ng Diyos para sa ikaliligtas niya? Meron ba talaga? Sinong makakasagot? May kakayahan ba yung tao? Wala. So ibig sabihin hindi talaga pipiliin ng tao ang Diyos or hindi pipiliin ng tao yung kabutihan. Okay? So, tama ba? So, puntahan natin. Pointer number 1, mula pa pagkabata ay masama na ang haka ng puso niya. Okay? So, ayon to sa Genesis 8:21. Mula pagkabata pa, masama na ang haka ng puso niya. Okay? So, basahin natin. At sinamyo ng Panginoon ang masarap. Ito yung panahon ni Noah, nung after the great flood. Okay? So, yun. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao. 'Di ba? Dahil masama nga yung tao. Tapos ginunaw ng Panginoon sa pamamagitan ng great flood. And after that, nagbigay ng handog si Noah at naamoy ng Panginoon yung napakasarap na amoy ng handog, ng offering ni Noah. Sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Okay? Naamoy niya yung napakaanong samyo, di ba? Pero sinabi niya, sapagkat masama ang haka ng puso ng tao ay masama simula pa sa kanyang pagkabata. Grabe pala, no? Ayan. At hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Pero kahit masama yung haka ng puso ng tao, simula po ng kapagkabata, sabi nga, nasa sinapupunan pa lang, makasalanan Di ba? So, yun. Pero, ayun, dahil doon, hindi nagugunawi ng tao. Okay? Hindi nagugunawi ng Diyos yung sanlibutan. At, yun, sabi niya, hindi ko na lilipulin pa ang lahat na nabubuhay gaya ng aking ginawa. So praise God kasi hindi nagagawin ng Panginoon ulit yung ginawa niya na yon. Okay? Pero nawala ba yung kasamaan ng tao? Hindi, di ba? Okay, pangalawa. Ito yung mga dahilan bakit hindi talaga pipiliin ng tao ang Diyos or ang kabutihan Okay, yun yung pointer number 1. Masama na yung haka ng puso ng tao simula pa pagkabata. Pointer number 2, na ang puso niya ay mandaraya at napakasama. Masama ba tayo? Sinong umaamin? Lahat tayo, di ba? Masama. Okay. Meron bang matuwid? Wala. So, ibig sabihin, kahit a single sin, kahit sabihin mo magpapakabuti ako. Di ba merong iba, sabi nila magsisimba ako, mananalangin ako, or yung gagawa ko ng mabuti, di ba? Para lumevel up man lang. Pero hindi yun
or kahit pa paano magkaroon man lang ng points. Di ba madalas natin naririnig? At least may point one ako yung mga ganun. Di ba? Pero hindi ganun eh, hindi ganun. So, ayan, kahit isang kasalanan lang yan, kahit sa isip natin, mandaraya at napakasama pa rin, di ba? So, ganun tayo, ganun talaga yung nature ng tao. Okay, dito sa Jeremiah 79, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay. Okay? Iba pala yung puso, no? Ang puso ng tao. Kahit sa anong bagay. Ikinumpare siya sa kahit anong bagay. Mandaraya talaga siya. Imaginein mo na lang. Iba yung iniisip mo sa tinitibok ng puso mo. Di ba? Hugot yun Minsan, di ba? Punta na lang natin doon sa mga bata, di ba? Kasabin ko yung mga bata ngayon. Yung mga sa youth, di ba? Minsan iba yung sa isip mo eh, pero iba yung puso mo eh. Tama? Kahit sa mga may edad na, di ba? Tawa kayo. Tawa tayo. Tinatamaan eh, no? Okay po yan, tinatamaan tayo. Iba yung sinasabi ng puso mo, iba rin yung isip mo. Sinabi ng isip mo, ito yung tama, di ba? Pero yung puso mo, susundin pa rin yung mali, di ba? Wala naman ako sinabi. So, yun. Okay po, mas naintindihan po ba natin, mas lalong lumilinaw na ganun kasama yung tao. Okay? So, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Okay? So malamang ang Diyos lang yung makakaalam nun. Okay? And pointer number 3, iniibig ang kadiliman. Sino yung gusto sa liwanag? Lahat po tayo gusto natin sa liwanag. Pero wala tayong kakayahang pumunta sa liwanag. Hindi natin kayang piliin yung kaliwanagan. Okay? Habang nasa mundo tayo, nandito tayo sa mundo, nasa human nature tayo. Ang pipiliin lagi ng laman, ang pipiliin lagi ng puso, ang pipiliin lagi ng tao, kadiliman. Tama? Subukan nyo, buksan nyo yung internet, di ba? Or makakita kayo dyan sa labas, nakita mo yung kapitbahay mo, di ba? May kinuha, di ba? Minsan gagayahin mo na yan eh. Uy, pwede pala yun. Tama? Ako din. Pero hindi natin alam, mali, di ba? Pero unknowingly, hindi tayo aware, pero ginawa pala natin. Tama? Kumuha ng talbos, di nagpaalam. Mga ganun. Uy, kumuha ng bayabas. Di ba? Uy, pwede pala yun. Kukuha din ako, di ba? So, ganun. So, di natin alam ano pala yun. Simple things, pero kadiliman na pala yun. Tama? Tapos nakita yung may-ari, ay, kumuha po ako Kasi sa bahay, ganun eh. May bayabas, may talbos, may sige lang, kuha lang kayo dyan. Para sa lahat po yan. Di ba? Pero, minsan, naano natin na ano pala, yung tao, ganun talaga yung nature ng tao. Na-observe mo eh. Di ba? Tapos the rest gagaya. So, okay lang. Tama. Ano ko lang po, na-example ko lang kasi, ayun. Sige po, kuha lang po kayo. So, yun. Ayan. So, hindi ko naman nilalahat pero hindi naman lahat gumagawa nun. Pero, marami. Opo. Okay. So, yan. Puntahan po natin yung John 3:19, di ba nandito yung John 3:16. At ako ang kahatulan na naparito ang ilaw ng sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. 'Di ba nandoon na nga yung 'di ba nakita na nila nakita na ng tao yung si Jesus Christ. Siya na yung nagpatotoo na ako yung liwanag, ako yung ilaw. Pero anong ginawa ng mga tao, ng mga Israelites dun sa kay Jesus Christ? 'Di ba? Pinako pa siya sa krus, 'di ba? Maraming pinaratang sa kanya na hindi naman ikaw ang Diyos di ba? Walang naniwala sa kanya. In short, di ba? Hanggang pinako siya sa krus. Okay?
So, ganun. Ibigin talaga ng, tao ang kadiliman. Okay? And alipin ng kasalanan. Okay? So, basahin natin yung John 8, 34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Okay? So, sabi ko nga kanina, kahit isang sin lang yan, alipin pa rin ng kasalanan. Okay? So, yun. So, hindi totoo yung, yung magsisimba ako para mabawasan. Okay, magsisimba ako para may point ako kay Lord. Okay? So, ayun. So, dito yung biblical example. Compare natin si Jacob at si Esau. Okay, para mas maano natin na yung karunungan ng Panginoon. Tama ba? Or nag-skip ako? Tama po, no? Yan. Pagpili ng Diyos ayon sa kanyang karunungan. So inano lang po natin na bakit ang Diyos ay pumili ayon sa kanyang karunungan at hindi sa yung tao. Yung tao yung mag-aano na ay pipiliin ko yung Diyos. Okay? Kaya hindi natin maki-question yung yung karunungan ng pagpili ng Diyos ayon sa kanyang karunungan eh. Dahil wala talagang kakayahan yung tao na piliin ng Diyos or piliin yung kaliwanagan, yung pumunta sa liwanag. Kaya anong sabi ng Diyos? Lahat masama eh. Lahat ganito talaga sila eh, 'di ba? So ano lang gagawin ko? Sabi ng Diyos. So, kinakausap niya sarili niya dito. Pipili ako ayon sa aking karunungan. So ito, yung sample na dito, si Jacob, at si Esau, mula pa pagkabata, sino bang nakakaalam na yung pipiliin ng Diyos ay ito or ito? Wala, di ba? Wala namang nakakaalam na si Jacob ay masama. Wala namang nakakaalam na si Esau ay mabuti, di ba? Pero bago pa yon, may pinili na yung Diyos. Okay? So, sa Romans 9:11 to 18, basahin po natin. Sapagkat ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi, alinsunod sa pagkahirang. Okay? So, nag-gets po natin, wala pang ginagawa. Pero, pumili na ang Diyos ayon sa kanyang pagkahirang, na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. At sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Verse 13, gaya ng nasusulat, si Jacob ay iniibig ko, datapwat si Esau ay aking kinaputan. Okay? May question ba natin yan? Verse 14, ano nga ang ating sasabihin? Mayroon baga kayang kalikuan ang Diyos? Or masama ba ang Diyos? Huwag nawang mangyari. Okay? And 15, sapagkat sinasabi niya kay Moses, ako'y maawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Okay? So, ganun ang pagpili ng Diyos. Maawa siya sa kanyang gustong kaawaan, mahahabag siya sa kanyang... Ay, thank you, brother. Pampawala ba ng kabato? Hallelujah. Ayun. So, maawa siya sa kanyang kaawaan at mahabag siya sa kanyang kahabagan. Ganun ang Diyos. Okay? Kaya nga, hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa. So, ang pagpili pala ng Diyos ayon sa kanyang karunungan ay ayon sa kanyang habag at awa. So, blessed ba tayo na pinili tayo ng Diyos ayon sa kanyang... Can I hear amen sa lahat? Amen. So, yun po. So, ayon lang talaga sa kanyang habag at awa, sa biyaya. Okay? So, yun. And, ano ba? Maki-question ba natin ng Diyos doon? Bakit siya? Mas mabuti ako doon, di ba?
Or mas marami naman ako nagawang mas mabuti, di ba? Or mas mabait naman ako kaysa doon, di ba? Pero hindi ganoon ang Diyos. Okay? Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, tungkol kay Paraon, dahil sa layong ito na ay itataas kita, upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalay may tanyag sa buong lupa. So yun pala yung purpose ng Panginoon. Hindi dahil sa atin, hindi sa mga tao na gumawa ng mabuti or kung ano paman, kundi sa karunungan ng Diyos, sa awa niya, sa habag niya, para yung tao hindi magmalaki. Hindi niya sasabihin, ako yung gumawa niyan eh. Ako yung nagpatayo ng church na yan. Di ba? Ako yung nagpatayo ng templo na yan, di ba? So, hindi ganon. Sa amin yan. Tama po, no? Sa amin yan. Hindi po. Okay? So, para ang lahat ng glory, lahat ng kaluwalhatian, wala sa tao. So, walang magmamalaki. Kasi yun yung nature ng tao eh. Magmamalaki talaga eh. Proud. Di ba? Yung pride. Nandun yung pagiging proud na. Ang dami kong ginastos dyan eh. Di ba? Ang laki ng pledge ko dyan eh. Di ba? Ako nga nagpapakain dyan eh. Di ba? Yung mga ganon. So, hindi ganon. Okay po? So, yun. Para ang luwalhati ay hindi mapunta sa tao, kundi mapunta sa Diyos. Okay? Kaya siya naghirang. Kasi, ganon talaga yung gagawin ng tao, ibabayaran ko yan. Di ba kanina, sino yung Brother Kevin, di ba binasa niya yung kanina, yung sa mayaman, di ba? Yun, napakagandang example po nun. Na bakit nagtanong yung mayaman na kung paano siya mapupunta sa langit, di ba? Okay? So, yun. Kasi gusto niya siguro bilhin eh. bilhin yung kanyang tawag nito, kaligtasan, di ba? Gusto niyang bilhin, gusto niyang mapunta sa langit sa pamamagitan ng kanyang mga salapi. Pero sinagot siya ng Panginoon, ibenta mo lahat yan, pagbili mo lahat yan. Saka ka lang makakapasok sa langit. Nalungkot siya. Hindi pala ako maliligtas ng mga pera ko na to. Di ko pala mabibili lahat. Okay? So, ganun. So, ayon lamang talaga sa habag at biyaya ng ating Panginoon, sa kanyang karunungan, na naghirang na siya mula pa nung una. Kaya po tayo nandito ngayon, nakikinig tayo. So, I truly believe na isa tayo sa mga hinirang ng Panginoon. Amen? So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, yan. Okay? So, sovereign election, ganun yung Panginoon. God is sovereign. Pipiliin niya talaga yung parang magpapalayok at putik, di ba? Sinong nakakita ng kahit sa YouTube, yung magpapalayok? Yung, ba sa English yun? Pottery, yon, sa pottery. So, sa pottery, di ba? Nilagay yung putik, tapos pinaikot-ikot, nilagay doon sa, umiikot yun eh. Tapos doon sa iniikot-ikot na yun, may kaya bang mag-form ng sarili nung putik? Hindi po, no? Kahit anong ikot yun, hindi talaga siya magpo-form ng sarili niya. So meron talaga dapat yung kamay nagmo-mold na para maihugis siya sa kung ano yung gusto ng nagmo-mold, ng potter. Okay? Hanggang mahugis siya ng kung ano yung gusto ng potter nung magpapalayok. Okay? So, pag hinugis niya yon, pare-pareho ba ng disenyo? Siyempre hindi, may kanya-kanyang yun eh. May kanya-kanyang gusto eh. Merong maliit, merong malaki, merong may para sa special occasion, di ba? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Magkakamukha po ba tayo? Hindi. Pare-pareho ba tayo ng ugali? Malamang hindi. Pare-pareho tayo ng tangkad? Malamang hindi. Pati tambak natin magkakaiba eh. So, ganun din yung pagpili ng Panginoon. Sovereign ang kanyang pagka-elect sa atin. Okay, so walang nakakaalam, walang ibang pwedeng mag-question. Okay, basahin po natin yung Romans 9:19 to 24. Sasabihin mo nga sa akin bakit humahanap pa siya ng kamalian.
Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Verse 20, ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay, ang hirap ng Tagalog. Sasabihin baga ng bagay. Ayun, sorry. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay, yun pala yung tama. Sasabihin baga ng bagay, o yung things. Sasabihin baga ng things or ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya. Okay? Bakit mo ako ginawang ganito? O sige ngayon, tayo. Bakit mas gwapo siya kaysa sa akin? Joke lang po. Or bakit mas puti yung buhok ko kumpara sa iba? Mga ganon, di ba? So ganun ganun yung parang sa palayok na ginagawa. Bakit sasabihin ng mga bagay na, bakit magkakaiba? Okay? Bakit ganito? Okay? O bakit binigyan ako ng mas maraming problema ng Diyos kaysa sa Kanya? Di ba? Bakit mas binigyan ako ng ganitong klaseng buhay kaysa sa Kanya? Okay? Examples lang po yun para mas lalo nating maintindihan. Okay? So 21, verse 21, o wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok? Wala bang kapangyarihan yung magpapalayok doon sa putik na minumuld niya? Siyempre meron, di ba? Okay? Upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan, upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri. Okay? So ibig sabihin yung isa, gagamitin niya doon sa ikapupuri. At ang isa-isa, ikahihiya. Kaya mga gamit natin sa bahay, minsan meron talagang for special occasion, di ba? Ito, pag may bisita ako, di ba? Halimbawa, may president or nandito yung mga, mga very important person. Tapos yung isa nun, ayan, pambaragan yan eh. Di ba? Kahit ihagis-hagis mo yan, okay lang yan, pambaragan yan eh. Di ba? Ganon. So, ganon din, di ba? So, may isang sisidlan ay kapupuri at ang isa asa ikahihiya. Okay. Parang grabe, no? Grabe naman si Lord. Parang tindi ng statement na to. Ganun ba talaga si Lord? Yes. Di ba? Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan? Ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan. At nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit, nangahahanda sa pagkasira. Okay? Parang ito na tayo sa atin to eh. Kumbaga dito sa verse 20 to 21, puro question eh. Pero dito sa 22, sa verse 22, ito naman yung side ng Diyos. Ang side ni Lord. Ano kung ang Diyos ay iniibig na ihayag ang kanyang kagalitan? 'Di ba? Halimbawa, kayo masama kayo eh. Ito yung gagawin ko sa inyo. 'Di ba? At ipakilala ang kanyang kapangyarihan. Dami yung tanong, di ba? Ang dami yung reklamo. Ito, ano ko na. Gawin ko na. Di ba? Pero hindi eh. Sabi dito, at nagtiis ng malaking pagpapahinuhod. Di ba? Sobrang antindi nung tiniis niya, ang haba nung pasensya niya. Okay? Di ba? Sa mga sisidlan ng galit, di ba? Kumbaga, ang tindi nung ginawa niyang na nangagahanda sa pagkasira, di ba? Ganon yung natin eh. Di ba? Nangahanda sa pagkasira, sa papunta sa kabulukan, pero tiniis, inunawa, ano pa ba? Lahat ng mga gandang isipin natin sa Panginoon, naging mahinahon yung Panginoon, 'di ba? Minsan naabuso pa nanidalhin yung Panginoon. So, 'yun. Okay? So, verse 23, at upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa. Okay? So, 'yun po 'yun. Upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian. So, masyado na pong seryoso. Kaway-kaway nga po tayo dyan. Masyadong yung... Ayan.
So, salamat po sa pakikinig ha. Pasensya na po, masyadong seryoso at masyado po bang malalim. Pero sa abot ng makakaya natin sa biyaya ng Panginoon ay mas naipapaliwanag po natin at pinaintindi natin. Okay? So, ibig sabihin, despite sa natin, sa kalagayan natin na doon nga sa pagkasira, kabulukan, ay inihanda pa rin tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Yon. And verse 24, maging sa atin na Kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman sa mga Hentil. So, yan, 11:30 pa lang. So, sana matapos natin. So far po ba may naintindihan tayo? Mas naintindihan po ba natin kung paano yung election ng Panginoon, yung sovereign election niya? Ayan. Amen po. Kasi kung hindi po ulitin ko next week. Okay lang po ba? Okay lang po. Ayan. So, sa YouTube po, no, ulitin natin next week. Okay? Saan na ba tayo? Ayan. So, sino yung mga pinili ng Sino yung mga pinili ng ating Panginoon? Doon na po tayo sa number 5. Sino ba ang mga pinili? Okay. So, sino nga ba yung mga pinili? So, sabi dito sa point number 1, mga Hudyo na mananampalataya. Okay? So, meron din palang mga Hudyo na mananampalataya. Dito sa Romans 11:5, gayon din nga sa panahong ito, itong kasalukuyan ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Okay, so ito kasi sa Romans chapter 11, meron talagang, di ba laging napapaliwanag sa atin ni Pastor, yung pinili talaga ng Diyos or hinirang ng Diyos ay ang Israel. Okay? So sila yung mga hinirang at sa atin bilang mga hintil. Okay? So dito sa Romans 11, kasi, ang chapter na to is puro kalikuan kasi yung ginagawa ng mga Israelita. Kaya, ang hinirang dito ng Diyos sa mga Hudyo, sa mga Israelita ay napakakonti lang o yung tinatawag na remnant. Yung remnant, di ba sabi dito, gayon din nga sa panahong itong kasalukuyan ay may di ba? Isang nalalabi ayon sa kanyang pagkahirang sa biyaya. Okay? So may isang natitira or may content or remnant na lang doon sa mga Hudyo. Parang isipin natin isang palasyo, yung Israel, isang palasyo at ang pinili doon ay yung yung natitirang maliit na tiles. 'Di ba giniba yung palasyo? Ay sorry. Ayan, nagising na. Ay, ginigising po tayo ni Lord. So, isang palasyo, di ba? Sa isang palasyo, giniba yung palasyo. Isipin natin yung Israel. Sorry po, di sinasadya. Napasobra, no? Nagising. Joke lang po. So yun, isang palasyo, halimbawa, giniba yung palasyo. Isipin natin yun yung Israel. So may isa lang doon tiles na natitira, nakatunayan na yun yung palasyo. So yung sinasabi dito na isang nalalabi or remnant. Okay. Doon sa mga Hudyo na hinirang ng Panginoon ayon sa kanyang biyaya pa rin or grace pa din. Hindi dahil anak sila ni Abraham or anak sila ni Jacob, hindi dahil doon. Or sila yung pinagmulan ng tagapagligtas, hindi doon. Okay, kundi sa biyaya pa rin ng ating Panginoon. Okay? So it's still by grace na merong natira doon. So sila yung mga unang pinili, yung mga Hudyo,
And pangalawa, sino yung mga pinili din na pangalawa? Mga hintil na mananampalataya. So sino yung mga Gentile? Sino yung mga hintil? Tayo na po yun. Okay? So pinili tayo by grace, and by grace nananampalataya tayo. Okay? We believe. Okay? So yun. Siguro basahin po natin yung or mag-assignment natin para mas maintindihan natin to. Basahin natin yung Matthew 22. Ayun. Paano napunta sa mga hintil yung grace ng Panginoon. Okay? So marami po diyan yung parable ng ating Panginoong Hesukristo. Yung parable of the wedding banquet. Okay, so yun. And then ano ko lang po yun kasi para mas maintindihan po natin yung paano napunta sa mga Gentiles yung pagkahirang ng Panginoon. Pero buhat pa nung una, alam na ng Panginoon yun eh. Okay? Parang inano lang para mas maintindihan natin. Okay po? So dito sa Acts 15:17, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hentil na tinatawag sa aking pangalan. Okay? So yun, sino yung tinatawag sa aking pangalan? So tinatawag na ito sa sa pangalan ni Hesukristo. So ito na yung sa New Testament. 'Di ba sa New Testament lang naman napunta sa sa mga hintil yung grace. Okay? And ayun. Siguro putulin ko na lang muna. Kasi baka hindi ko matapos. Or pilitin nating tapusin. Okay lang ba? Kasi yung next na topic natin is 'di ba lagi na rin nating naririnig may mga hinirang sa mga Hudyo, sa mga Hintil. At yung mga hinirang na yon, pagdating ng araw sa rapture, okay, sa rapture, sila yung kukuhanin or dadagitin ng Panginoon. Okay? So dadagitin sila ng Panginoon pagdating ng Panginoon. So sila yung mga hindi mamamatay. Sana abutan natin. So sila yung mga hindi mamamatay at i-rapture ng Panginoon, mapupunta sa langit. At pagdating ng araw, magkakaroon ng Great Tribulation. Okay? So doon sa Great Tribulation, yun na yung tapos na yung rapture. So na-rapture na po tayo, lahat ng mga hinirang na-rapture na. Tapos, babalik dito ang Panginoong Hesukristo para maghari. At after that, magkakaroon ng Great Tribulation. Okay? So, 3.5 years po ba ito, Pastor? Yung Great Tribulation na to. 7 years. 7 years yung tribulation and 3.5 years, magkakaroon ng Great Tribulation. So meron pa din dun, kasi dito sa yung pinapaliwanag natin na meron pa rin bang hinirang, di ba kasi tapos na nag-rapture na meron pa rin bang hinirang after ng rapture? Meron pa rin ba? Sa mga hentil, wala na po, kasi tapos na po yun sa atin. Okay? Tapos na sa atin, na-rapture na po yung mga Gentiles at yung mga konting hinirang sa mga Hudyo. Tapos, babalik dito, magkakaroon pa ng Great Tribulation at yung mga hinirang na natitira. So, wala na po sa mga hintil, wala na po dun sa mundo, kundi nando na lang sa mga pinili sa sa Israel. Okay po? So, sa Israel na lang. Okay? So, yun yung pong 144,000 na mga Israelites. So, yun na yung grabe na yun. Hindi na natin siguro hindi natin gugustuhin na hindi tayo makasama sa rapture. Hindi natin gugustuhin na maiwan tayo dito after ng rapture kasi yun na yung Great Tribulation na maghahari na doon yung mga
Antichrist. So, pahihirapan nila doon yung mga pinili. Okay? Siguro tapusin natin. Okay? Ay, hindi. Ano na eh. 11:45 na po eh. Okay lang. Sige. So, sige, tapusin na po natin. Pero naintindihan niyo na po yung yung mga pinili sa pagka-rapture. Before the rapture and then rapture, and then after the rapture, ito na po 'yon, yung ano yun ko. Babasahin ko po sa inyo. Okay? So, ayun. Saan na ba 'yon? Ayan, mga mananampalataya sa Great Tribulation. Okay? So, sa Matthew 24, verse 24, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hirang. Okay? So yun. And then sa Revelation 7:4-14, ayun. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 100. Ayun, ito yung sinasabi kanina na ito na yung mga maiiwan na mga Hudyo na nasa mga Israel. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 100 at 44,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Okay? So, yun. Then, verse 14, at sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam, at sinabi niya sa akin, ang mga ito'y nanggaling sa malaking kapighatian at nanghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Okay? So, ayun. So, di ba kanina, walang mabuti doon sa Israel, di ba? Hanggang pinatay pa nga nila si Jesus Christ. Pero, dito, sila ay inaring ganap pa rin ng Diyos. So, hindi pa rin natin mai-question yung sovereignty ng Panginoon sa kanyang paghihirang. Okay? Inaring ganap pa rin sila ng Diyos, kahit gaano kasama. So, di ba, gano'n na lang katindi yung pag-ibig ng Panginoon sa kanyang mga hinirang. Sila ay inaring ganap pa rin. Okay? So, sa Romans 8:33, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Okay? So, wala talaga. Hindi natin mai-question yung hindi natin mai-question yung sovereignty ng Panginoon sa kanyang pagkahirang. Kasi, siya yung may alam nun eh. Okay? Siya yung aaring ganap kahit gaano pa kasama, kahit gaano pa katindi yung ginawa sa kanya, kay Jesus Christ ng mga Israelites, pero inaring ganap niya pa rin yung mga hinirang niya. Okay? Wala dito kung masama ka or mabuti ka or kung ano man yung ginawa mo, di ba? Nagpakabuti ka, marami kang mga magagandang kawang gawa. Pero, ayun, hinirang ka pa rin ng Diyos, inaring ganap ka pa rin ng Diyos. Okay? And then, sa Titus 1, chapter 1, verse 1-2, si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkakaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Okay, so pinapaliwanag po dito na yung paghirang ng Panginoon. Okay? So last lang po to, okay naman pala. Pero mas maganda kung mas may paliwanag pa to pastor yung dito. Okay. So yun. Ito na po yung last verse. Sa 1 Peter 1, verse 1-2, si Pedro na apostol ni Jesucristo,
sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabanal ng Espiritu upang magsitalim, ayun, ito yung binasa natin kanina, upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Kristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sugmagana. So, yun. Parang di talaga aabot eh. May conclusion pa tayo eh. So, yun. So, pinaliwanag po doon na yung sovereignty ng paghirang ng Diyos. Okay? So, yun po yung mga supporting verses natin. Then, dumako na po tayo sa conclusion. Sa 2 Peter 1, verse 10. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo, doon na nga lang, na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mangangatisod kailanman. So yun. So dito, pinapaliwanag dito na pagsikapan ng mga hinirang. Okay? Kasi hindi naman tayo hinirang ng basta-basta. Okay? Hindi tayo hinirang na para lang sa atin. Okay? Hinirang tayo sa katalinuhan, kaalaman ng Diyos. Okay? So, ayun, ang sabi diyan, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatatag. Okay? At pagkahirang sa inyo. Okay? So, ibig sabihin, palakasin natin yung pagkatawag sa atin, punuin natin yung ating Holy Spirit ng mga yung salita ng Diyos, okay? At yung lagi nating yung fellowship, okay? So, ayun, yung pagkahirang sa atin, ibig sabihin, lalong tumatatag. Okay? Hindi tayo basta-basta matitisod. Okay? Kasi kung hindi natin patatatagin yung pagkahirang sa atin, dun sa mga pinili, wala, madali tayong matangay ng mundo. Kasi andito tayo sa andito pa tayo sa mundo eh. Okay? So, yun. Tama po ba? Amen. So, yun. Ito yung sa English naman. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fail. Okay, so sana po naintindihan natin. So, ano-ano ang mga ito? Okay? Yung mga mga bagay na yon. Yamang, sa 2 Peter, so ito yung conclusion natin sa 2 Peter 1, 3-11. Simulan natin sa 3. Tuloy-tuloy po natin yung pagbasa. Siguro po congregation na po yung magbasa nito. 3-11 po. So yan. Sige, basahin po natin verse 3. Okay. Mukhang okay, sa halatang gutom na po talaga tayo. Sige po. Konti na lang po ito. Sige po, sabay-sabay po tayo siguro.
verse 6 po. Sige po. So yun, ako naman po sa 7. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. So yun, verse 8. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Verse 9, sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag. Okay? Ay nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis sa dating mga kasalanan. Okay, stop ko po dito. Di ba na ano po doon sa verse 7 ba? Ayan, 7 po, pakibalik nga po sa 7. Ayan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa mga kapatid at sa mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. So i-highlight po natin yung pag-ibig. So ibig sabihin, 'di ba? Doon natin makikita na di pa ang sabi doon sa sabi sa atin pagsumikapan natin, 'di ba? Para hindi tayo matatangay or hindi tayo mag-fail, 'di ba? Hindi tayo matisod. So dito inaano natin na yung mga ginagawa. Okay? Ano yung parang pinaka manifestation na tinatawag. Okay? So dito po nagma-manifest po sa atin yung pagkahirang o pagkatawag sa atin, 'di ba? Dahil sa mga ginagawa natin na to. Okay? So yan. So sa kabanalan meron bang Kristiyano na sama ng ugali? Meron ba? So, ibig sabihin hindi pa nagmamanifest sa kayo yung pagkahirang. Nasa progress pa. Okay? So, yun. Meron. Okay? Pero, papunta kasi doon, yung doon is papunta doon sa kabanalan. Okay? So, ibig sabihin dito, in example, yung mabuting kalooban sa kapatid. Okay? At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. So doon na dumadalo yung pag-ibig. Okay. And then sa verse 9, sabi dito, sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag. Pag wala daw itong mga bagay na to sa atin, kung hindi tayo hinirang, bulag, di ba? Ang nakikita lamang ay nasa malapit. Okay? Sa pagkalimot ng paglilinis sa kanyang mga dating kasalanan. Okay? So, nalimutan niya na nilinis siya ng Panginoon. Nalimutan niya na hinirang siya ng Panginoon. So, sabi sa verse 10, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga kapatid, Ang hirap Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. At verse 11, sapagkat sa gayon, ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen. So, yun po. Sana po naintindihan po natin yung ating naging lesson for ngayon. Pasensya na po, medyo nag-extend. Pero, mangyari po na balikan po natin itong mga verse na to para mas lalo po natin maintindihan yung sovereignty, yung paghihirang ng Panginoon ayon sa kanyang kaalaman. Okay? At mas lalo nating maintindihan yung yung wala tayong ginawa. As in, wala talaga tayong part doon sa ating
kaligtasan. Wala tayong part na paano tayo mapunta sa kaharian ng Diyos. Okay? So, ito ay lahat talaga gawa lang ng Panginoon na kanyang dinikri. At alam na niya buhat pa man nung una, bago pa itatag yung sanlibutan. So, we are blessed na hinirang. Okay? Hinirang tayo ng Panginoon. So, ayun. Balikan na lang po natin. Okay lang po. So, yun. All glory to God po. Thank you po.